Chapter 3. Wow! Bongga! Halos sabay na banggit ni Ate Trish at Ate Glady matapos nila akong ayusan. Hinarap nila ako sa salamin at kahit ako ay natigilan sa itsura ko. Magaling mag-makeup si Ate Trish. Light makeup lang din ang ginawa sa akin kaya nagustuhan ko, ayoko kasi ng sobrang kapal. Yung buhok ko ay medyo ginawa ni Ate Glady na curly. I'm worried na baka pumasok pa si Lola dito at makita pa ako. Hindi ko pa nakikita ang salamin habang inaayusan ako. Kaya hindi ko alam kung makapal ba ang makeup na inapli sa akin. Wow! Bongga! Halos sabay na banggit ni Ate Trish at Ate Glady matapos nila akong ayusan. Hinarap nila ako sa salamin at kahit ako ay natigilan sa itsura ko. Magaling mag-makeup si Ate Trish. Light makeup lang din ang ginawa sa akin kaya nagustuhan ko, ayoko kasi ng sobrang kapal. Takot na papuri ang inabot ko sa dalawa pa lang. Panigurado na magugulat rin kung sino ang makakakita sa akin dahil nga sanay sila makita ako na parang manang lang dahil sa pananamit. Lagi nang nakapusod ang buhok ko dito sa Valientes. Ngayon parang ibang tao tuloy ako. Sabay-sabay na kaming tatlo nagpunta doon sa may pool area. Hindi pa naman ganun karami ang tao at nagpunta kami doon sa may table kung nasaan naroon ng mga organizer. Habang naglalakad ay naramdaman ko ang tinginan ng mga bisita sa akin. Bakas sa mata nila ang labis na paghanga. Mabuti nga at konti lang ang mga lalaking dinadaanan ko na hindi ko na pinag-aabalahang tignan. Dahil parang pakiramdam ko ay hubad na ang buong katawan ko sa mga tingin nila. Hindi ko naman napansin si Sir Grayson na malamang ay nandun pa sa loob ng mansyon at baka nag-aayos ng mga sarili nila. Naglilibot ko ang paligid, may halos luwa naman ang mga kaluluwa ng mga bisita. Tama sina Ate Glady, lahat nga sila naka-swimsuit. Kaya kahit papaano ay nabawasan na ang hiya ako. May binigay na sa aming isang tray at may mga drinks doon. Nagsimula na kaming magtrabaho. Inutusan kami na mag-alok ng mga drinks sa mga bisita na naroon na. Maya-maya pa raw kasi makaka-speech ang birthday boy kaya baka mainip ang ilan. Nang may nakita akong grupo ng mga babae ay sila ang nilapitan ko. Good evening, mga ma'am. How about drinks? Nakangiting tanong ko. Nagsipagkuha naman ang mga inalok ko. Pero ewan ko kung bakit kasabay ng pagsisilbi ko sa kanila ay inirapan nila ako matapos hagudin ng tingin ang katawan ko. Hanggang sa may grupo ng lalaki, mga tatlo sila na magkakausap sa isang gilid ang sumutyo sa akin. Hindi ko maitago ang paniningkit ng mata ko nang lapitan ko sila. Hindi pa man ay pakiramdam ko ay binabastos na nila ako sa malalagkit nilang titig sa akin habang papalapit ako sa kanila. Good evening, sir. Ano pong gusto niyong drinks? Magalang na tanong ko. Pero nagulat na lang ako na, yung lalaking tumawag sa akin ay hinawakan ako sa balikat. Miss, pwede bang ikaw na lang ang gustuhin ko? Nakangising sabi ng lalaki. Agad ngang ilabot ang katawan ko sa pambabastos nila. Akmang tatanggalin ko sa balikat ko ang palad ng lalaki pero hindi ko na nagawa, yun dahil naramdaman ko na lang na kusang nawala sa balikat ko ang pagkakalapat ng palad ng lalaki. What the heck? Senggal ng bastos na lalaki, sabay nakita ko ang pagniwi sa mukha nito dahil mukhang nasasaktan. Nang tiningnan ko kung bakit ay nagulat na lang ako dahil may katabi na pala ako at hawak nito ang kamay ng lalaking bastos at parang pinipiga iyon kamay ng lalaki. Nagngangalit ang mga panga nito na parang mananakmal. Agad nagrigada ng puso ko dahil sa lapit namin ng lalaking laging may epekto sa pagiging abnormal ng tibok ng puso ko. Sir Ace. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang nakikita si Sir Ace na galit doon sa lalaking nambabastos sa akin. Kinabahan ako na baka magkagulo dahil pinipilipit nito ang kamay ng lalaking bastos pero ilang sandali ay marahas nitong binitawan ang kamay ng bisita at pabalyang binalik sa lalaki. Namagnito ang tingin ko kay Sir Ace ay hindi ko na pinagkaabalahang tingnan ang lalaki kung ano ang reaksyon nito. Sinamantala ko na wala sa akin ang tingin ng amo ko. Pero mas matinding pagkagulat ang namayani sa akin nang medyo bumaba ang tingin ko sa bandang braso nito. My God! Nakahubad si Sir. Kitang-kita ko kung gaano kaganda ang biceps ni Sir Ace. Mama Cell, saktong muscle na hindi nakakatakot tingnan. Meron kasing mga biceps na takot akong tingnan dahil sobrang laki. Pero yung kay Sir Ace, parang ang sarap magpayakap sa ganoong mga braso. Naghalo tuloy ang naramdaman kong takot sa hindi maipaliwag na kaba.
Isang hakbang paatras ang ginawa ko. Pakiramdam ko ay mapapaso ako sa view na nakita ko. Ewan ko ba, itong mga lalaki naman na pinagsilbihan ko sana at mga topless din naman pero ni hindi ko ginawang pag-aksayahan na tingnan ang mga abs nila. Pero itong si Sir Ace mga braso pa lang ang tumatambad sa akin ay nanghihina na ako. Bigla ay hindi ko na malayan na dumulas na sa kamay ko ang tray na hawak na may laman pang mga drinks. Dahilan para tumilapon ang mga drinks at nag-create tuloy ng ingay mula sa mga nabasag na bote at glass. Venus, bakit ngayon ka pa naging clumsy? Saway ko sa sarili. Pakiramdam ko ay tinakasan na ako ng dugo dahil sa kabobohan na ginawa. Ayokong masira ang party dahil sa akin. Bigla ko tuloy binaling ang tingin sa paligid ko at nakita ko ang ilang bisita na may kanya-kanyang umpukan at nakikipag-usap sa mga kasama nila na napatingin dito sa kinatatayuan namin. Kita ko ang curiosity sa mga mata nila. Mabuti na lang at hindi na hawak ni Sir Ace ang kamay ng lalaki, kung hindi ay makikita nilang may commotion dito. Bigla tuloy akong nahiya dahil agaw atensyon na kami. Mabuti at hindi pa naman ganun karami ang bisita. Sir Ace, napalingon ako sa nagsalita. Yung lalaking nambastos sa akin na labis ang takot sa mata nang makita ang lalaki habang hawak nito ang kamay. Halatang sobrang nasaktan ito sa ginawa ni Sir Ace sa kamay niya. Baka nga nabalian ito ng buto dahil mukhang ang lakas ng pagkakapilipit ni Sir sa kamay nito. Kilala niya si Sir Ace. Ay oo nga pala, mga bisita ito ni Sir Giovanni. Malamang naamo nila si Sir Ace sa Ibanez Shipping Corp. I want you to report to my office first thing in the morning on Monday. Marlang sabi ni Sir Ace. Binaling ko tuloy ang tingin ko muli kay Sir Ace. Ganun pa rin ang tingin nito sa lalaki. Sir, may problema po ba? Narinig kong sabi noong lalaki pero hindi ko na nagawang tingnan dahil napako na ang tingin ko sa gwapong mukha ng amo ko. Pagkakataon ko na namatitigan ito habang wala ang tingin sa akin. Sobrang gwapo niya kahit side view ko lang nakikita. Sulit na sulit ang titig ko ngayon na parang artista talaga siya sa paningin ko. Problema, sagot ni Sir Ace sa lalaki, wala akong problema. Pero ikaw, magkakaroon. As I've said, report to my office. Pero, sir get out of this place. Putol ni Sir Ace sa sinasabi ng lalaki na dinuro pa niya. Now, dagdag pa nito na kulang na lang ay dumagundong sa buong pool area. Agad naman na sumunod ang lalaki at pati ang mga kasama nito. Matapos ay biglang humarap sa akin si Sir Ace na nagpatigil ng paghinga ko. Biglang parang gustong bumigay ng tuhod ko nang magtama ang mga mata namin. Bakas pa rin ang galit sa mata nito, pero unti-unti nawala. Napalunok ako dahil napansin kong nililibot ni Sir Ace ang mukha ko. Pakiramdam ko ay nagkulay rosas ang buong mukha ko nang ma-realize na iba ang itsura ko ngayon. Naka-makeup nga pala ako at lugay ng buhok. Malamang ay nanibago rin ito. Hindi ko kinaya ang malagkit na tingin ni Sir Ace sa mukha ko. Binaba ko ang tingin at bigla akong natigilan dahil tumigil ang mata ko doon sa abs ni Sir Ace. Oh my God! Sigaw ng utak ko. Sobrang sexy ni Sir Ace. Diyos ko po, yung halma ng pandesal niya ay parang nakikita ko lang sa mga sexy na artista. Mabilis ko pang nabilang kung ilang umbok ang meron sa tiyan nito. 6 pack abs. Nakakaakit tingnan ang parte na, yun. Akala ko sa mukha lang ni Sir Ace ako maakit, pati pala sa katawan nito. Kulang na lang ay malagutan ako ng hininga sa pagpipigil ng paghinga. Mauubusan yata ako ng oxygen sa katawan. Kasabay noon ay mas lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Parang ngayon ay nararamdaman ko na ang pagiging ganap na dalaga dahil sa gwapo kong amo. Dati ay mga classmate ko lang ang mahilig magpantasya sa mga ganitong kapogi na lalaki. Pati rin pala ako ay mahahawa na. At aaminin ko na si Sir Ace ang lalaking pumukaw ng ganitong pakiramdam. Medyo nagbalik ako sa wisyo ng maulingan ko ang mumunting ingay mula sa bulungan sa paligid. Oo nga pala at nasa party kami. Bakit ba parang nawala ako sa sarili? Muli kong binaling ang tingin sa mukha ni Sir Ace at natigilan na lang ako na wala na sa mukha ko ang tingin nito kung hindi sa lower body part ko. Mas namula yata ako, hindi ko alam kung nakatingin ba ito sa pusod ko o doon sa short ko. Sa distansya namin ni Sir Ace ay makikita nito ang hubog ng katawan ko. Pati ang makinis ko sigurong legs ay napasadahan na nito ng tingin.
Sir, salamat po sa pagliligtas nito. Agaw pansin ko sa amo na biglang binaling sa mukha ko ang tingin. Nakita ko munang napaunok si Sir Ace bago naningkit ang mata at matapos ay tinaliman na nito ang tingin sa akin. Bigla ko tuloy naramdaman ang pamilyar na takot sa lalaki. Niligtas. Sambit ni Sir Ace sa normal na tono nito kapag kausap ito. As usual ramdam ko ang inis sa boses nito. Hindi kita niligtas. I just don't like the presence of that employee here in my mansion. Bigla naman nakakaibang kirot ang naramdaman ko sa dibdib. Hindi naman pala concern sa akin si Sir. Sabagay bakit naman siya magiging consem? Galit nang apala ito sa akin. Go to your room, now. Kumunot naman ang noo ko sa narinig. Sir, are you deaf? I said, Ace Brian. Parehas kaming napalingon ni Sir Ace sa galit na tinig ni Doña Tasha. Mom, sambit ni Sir Ace nang tuluyang nakalapit sa amin ang mommy nito. Napatingin muna ako sa paligid bago yumuko. Napatingin na lang ako sa nagkalat na bubog dale doon sa nabasag kong mga glass at bottle. What happened here? Pinagtitinginan kayo ng bisita. Mom, I don't wanna see this stupid at this party. She's ruining my mood. Bigla kong nakagat ang lab isa narinig mula sa gwapong amo. Kahit hindi ko siya tinitingnan ay ramdam ko ang galit sa mukha nito. Sobrang napapahiya ako sa harap ng mommy nito. Mabuti na lang at alam kong hindi naman naririnig ng mga bisita ang sinasabi nito. Ace, Venus is working. Bakit ba inis na inis ka sa kanya? Huwag mong sirain ang gabing ito. Just go somewhere if you don't like Venus' presence. I hate her. Narinig kong sambit ni Sir Ace matapos ay nakita ko na lang ang paa nitong papalayo dito sa amin ni Doña Tasha. Nasaktan ako sa narinig mula kay Sir Ace. Bakit ba sobra ang galit niya sa akin? Talagang hindi na yata magbabago ang tingin niya sa akin. Ang hirap naman eplis ni Sir Ace. Are you okay, Iha? Doon lang ako nag-angat ng tingin nang marinig ang boses ni Doña Tasha. Tumango ako at matapos ay tumingin ako sa papalayong balto ni Sir Ace. Hindi ko pa rin maiwasan na hindi mapalunok dahil sa tikas ng katawan nito kahit nakatalikod. Don't worry at pagsasabihan ko uli ang anak ko. Nako, hindi na po Doña Tasha. Talagang galit po siya sa akin. Malnit po ang dugo niya sa akin lagi. Baka mas lalo pa po niya akong pag-initan at sabihin na sambungera ako. Tumango tangulang ang Donya. Matapos ay nagpaalam na ito sa akin. Ako naman ay nilinis ko na lang ang mga bubog na nagkalat. May dumating naman para tulungan ako. Pati sina Ate Gladys at Ate Trish ay sinaklolohan ako. Tinanong pa nila kung ano ang nangyari dahil nga si Ate Gladys ay nasa di kalayuan at napansin na kausap ko si Sir Ace. Ako naman ay nagsumbong sa kanila at sinabi ko na napag-alitan ako. Nag-comfort na lang ang dalawa kong ate at nagpatuloy ako sa trabaho. Mabuti naman at wala nang nambastos sa akin. Pero sobrang pagkalang pa rin ang naramdaman ko dahil sa mga lalaki na pakiramdam ko ay hinuhubaran ako. Nilapitan rin naman ako ni Sir Grayson at pinakilala niya sa akin ang girlfriend niya. Naging maayos naman ang takbo ng party. Pinilit kong hindi masyadong maging pansinin dahil nasa sulok-sulok lang ako. Pero nabother ako kasi maraming beses ko napansin si Sir Ace na nakatingin sa akin tuwing napapadaan ako kung nasaan ang table niya. Pero kasabay ng pakiramdam na iyon ay hindi ko maintindihan na parang nasira ang gabi ko dahil may kasamang magandang babae si Sir Ace doon sa table. Parang nasa early 20s ang edad. Mukhang naglalasing ito at alam kong napaparami na dahil ilang beses akong dumaan at nakita kong nakailang bote na siya ng alak. Pinilit ko na lang magtrabaho ng maayos at alisin sa isip ang amo kong masungit kasama yung kasama niya. Hindi ko naman sure kung bakit parang di rin naman sila nag-uusap nung babae. Habang lumalalim ang gabi ay mas dumami rin ang bisita. Ang saya nga ng party nila. Tama si Ate Gladys na kami nga ang pinaka-conservative na naroon bukod sa parents ni Sir Ace, dahil halos lahat ay naka-swimsuit. Ang mga lalaki naman ay halos lahat ay topless. Kahit papaano ay nabawasan na rin ang pagkalang ko nang hindi nagtagal. Kahit na panay na malalagkit na tingin ang napapansin ko sa mga lalaki na tumatawag sa akin at nanghihingi ng drinks ay naging professional na lang ako. Sa isip ko ay matatapos rin ang gabing ito at magiging normal ang buhay ko bukas. Nagkaroon pa ng speech si Doña Tasha at Don Ramon.
Nag-announce pa sila na magiging bagong CEO pala si Sir Giovanni sa isa nilang kumpanya. Hanggang sa malapit nang matapos na ang party, pinona na kami ng mga organizer na pwede na raw kaming hindi tumulong. Hinanap pa ng mata ko ang masungit na si Sir Ace pero hindi ko na siya nakita. Hindi ko naman maintindihan ang sarili kung bakit parang nasasaktan ako sa isipin na baka magkasama sila noong babae kanina. Naramdaman ko na rin naman ang pagod ko pero hinarang pa ako ni Ate Gladys at Ate Trish na huwag muna raw akong bumalik sa kwarto ko. Hey! Sambit ni Ate Gladys. Pinayagan pala tayo ni Doña Tasha na kahit hindi tayo gumising ng maaga bukas ay exempted daw tayo dahil sa pagtulong natin sa party. And look! Binigyan niya tayo ng wine. Halika at tikman nating tatlo. Dagdag pa ni Ate Gladys na halata ang excitement habang winuwagayway pa sa kamay niya ang wine. Nako, Ate Gladys, hindi ako umiinom, kayo na lang. Mauuna na ako sa kwarto at natutulog. Bigla naman na sumimangot si Ate Trish. Ano ka ba naman, Venus? Huwag kang KJ, 18 years old ka naman na at pwede ka nang tumikim yan. Tsaka hindi naman yan totally alak. Wine lang yan at makakatulong pa para mas makatulog ka ng mahimbing. Pinagbigyan ko naman sila Ate Gladys at Ate Trish. Sa bagay ay minsan lang naman ito mangyari. Hindi naman siguro, yun nakakalasing. Nagpunta kaming tatlo sa kusina. Excited silang binuksan ang wine. Naupo kami sa table dalawa ni Ate Gladys habang si Ate Trish ang nagsilbi sa amin. Grabe ang mahal nito, sabi pa ni Ate Trish habang nagsasalin sa wine glass at ibinigay sa akin. Sumimsam lang ako ng kaunting wine at umayaw naman ako sa kalahating baso at iniwan ko na sila Ate Gladys at Ate Trish sa kusina na nagpatuloy sila sa pag-inom ng wine. Ako naman ay naglakad na papunta sa hallway ng room naming mga maid. Pero agad akong natigilan dahil nakaramdam ako ng matinding pagkahilo. Napahawak na lang ako sa dingding nang nagdilim ang paningin ko. Mga ilang hakbang na lang ang kailangan ko bago makarating sa kwarto ko. Pero hindi na kinaya ng katawan ko at napaluhod na lang ako hanggang sa mapahiga ng tuluyan sa sahig. Tuluyan na akong ginupo ng matinding pagkahilo at hindi ko na maidilat ang mga mata ko. Pero bago pa man ako lamunin ng matinding antok ay naramdaman ko na lang na umangat ako sa sahig at may bumuhat sa akin. Marry her. Naalimpungatan ako nang marinig ang isang galit na boses. Kilala ko kung sino ang may-ari ng boses na iyon kahit nakapikit pa ako. Don Ramon. Gusto ko nang idilat ang mga mata ko kahit hirap pa dahil sa pagtataka sa narinig. Iniisip ko tuloy kung nananaginip ako, pero na-realize ko na gising na ang diwa ko. I will not marry her, Dad. Sir Ace. Automatikong napadilat ang mga mata ko sa gulat nang marinig ang dumadagandong na boses ni Sir Ace. Mas malakas pa sa boses ni Don Ramon, yun. Pagbukas ng talukap ng mata ko ay agad akong nagtaka na iba ang itsura ng kwarto ko. Agad akong napabalikwas ng bangon. Pero Diyos ko, mabuti na lang at nakahawak ako sa kumot na agad kong tinakip sa dibdib ko na muntik ng lumitaw. Wala akong suot na pang-itaas. Hindi lang pang-itaas. Ramdam kay na hubot-hubad ako sa ilalim ng kumot. Nanlaki ang mga mata ko. Sobrang nabigla dahil nadatnan kong nagsitinginan sa akin sina Don Ramon, Doña Natasha at Sir Ace. Biglang parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako makagalaw at sandali kong tinihil ang paghinga. Binuka ko ang bibig at puro tanong ang isip ko. Pero ni isa ay walang lumabas na salita sa akin. Mabilis kong nilaybot ang tingin at narito ako sa kwarto ni Sir Ace na ipinagtataka ko kung paano ako napunta dito. Binalik ko ang tingin sa tatlo. Dinaga ng kaba ang dibdib ko nang makita ko si Sir Ace na nakatingin sa akin. Parang sa tingin niya na sobrang talam ay pakiramdam ko ay gusto na niya akong patayin. Nakasuot lang siya ng boxer short at nang pagtingin ko pa doon ay sobrang umbok kaya namula ako. Binaling ko ang tingin kay Don Ramon na halata ang pamumula ng mukha, pero sa tingin ko ay dahil sa galit. Si Doña Tasha naman ang kumilos at mabilis na lumapit dito sa may kama. Venus, hiha, are you okay? Nag-aalalang sabi ni Doña Tasha. Naupo siya doon sa may edge ng kama. Sa sobrang laki ng kama ni Sir Ace ay hindi ako magawang mahawakan ni Doña Tasha dahil nasa may gitna ako ng kama. Kumunot ang noo ko, ano pong mangyayari? Naguguluhan na tanong ko.
Kasabay noon ay mas hinatak ko pa ang kumot na nakabalot sa akin dahilan para makita ko ang mantsa ng dugo doon sa may bedsheet. My God! Damn it! Ace Brian! She's virgin, bigla namang sabi ni Don Ramon. Tiningnan ko naman si Sir Ace at doon siya nakatingin sa mantsa ng dugo at halos magsalubong na ang kilay nito. Iniwas ko na ang tingin sa gwapong amo bago pa man magtama ang paningin namin. Hindi ko po alam ang nangyayari, ang tanging nasambit ko na alam ko na narinig nila. Pero ngayon pa lang ay nagka-idea na ako sa iniisip nila na kung anong nangyari. Oh, come on, Venus. Don't act like an innocent. Napatingin ako sa biglang pagsasalit ni Sir Ace. First time ko rin marinig na binanggit niya ang pangalan ko. Kahit nasa hindi ako kanais-nais na sitwasyon ay maramdaman ko ang kakaibang dulot sa akin kapag siya ang bumigkas. Ace Brian, stop it, please. Whether you like it or not. Magpapakasal kayo ni Venus. Marlang sabi ni Don Ramon. No way, Dad. Binaling naman ni Ace ang tingin sa daddy nito. Mula dito sa kinauupuan ko ay kita ko ang nagngangalit na panga ni Sir Ace. Bigla naman na napahawak sa may dibdib si Don Ramon. Dad, what's wrong? Napalitan ng pag-aalala ang boses ni Sir Ace. Si Doña Tasha naman ay biglang tumayo at lumapit kay Don Ramon. Ace, you know na hindi pwedeng sumama ang loob ni Ramon. He's right. You need to marry Venus. Paano kung nabuntis mo siya? That's impossible, Mom. Wala akong matindaan na may nangyari sa amin, it's obvious na pinipikot niya lang ako. She's a gold digger. Tumulo agad ang luha ko sa narinig na panghahamak ng amo. Doon na nag-sink in sa akin ang nangyayari. Napahagulgol ako doon sa kumot sa sobrang stress na nararamdaman ko ngayon. Pinili kong ibalik ang alaala ng kagabi habang nagkakagulo pa sila, pero wala rin akong maalala na magkasama kami ni Sir Ace. Wala rin akong nararamdaman na kakaiba sa katawan ko. Walang masakit sa akin. Hindi naman ako pinanganak kahapon para hind imaging aware, pero ang alam ko ay kapag first time ay masakit. Venus, apo. Mas lalo ako napahagulgol nang biglang pumasok si Lola at dirdiretsyong nagpunta sa akin. Ako naman ay mabilis ang kilos na ginalaw ang katawan. Umurong ako hanggang sa nakarating ako sa may edge ng kama at may akap pa si Lola. Ingat na ingat ako na hindi malantad ang hubad kong katawan. Ano nangyari ako? Akala ko ay natutulog ka lang sa kwarto mo. Ano nangyari ito? Bakit mo ginawa ito? Lola, hindi ko po alam. Hikbi ko kasabay ng mahigpit na yakap mula kay Lola. Huwag kang mag-alala, Lisa. Sisiguraduhin ko na pananagutan ni Ace ang ginawa niya sa apo mo. Narinig kong sabi ni Don Ramon pero hindi ko pinag-abalahan na tingnan. Gusto ko na lang muna na umalis sa lugar na ito. Lola, gusto ko na pang bumalik sa kwarto ko. Pakiusap ko sa matanda habang nakasubsob sa dibdib nito. Please, Lola, muli kong pakiusap nang hindi ko narinig ang sagot ni Lola. Apo, narinig kong garalgal na boses ni Lola ilang saglit kaya humiwalay ako sa kanya sa pagkakayakap. Kitang-kita mula sa nanlalabo kong mata na umiyak din si Lola. Disappointed sa akin. Ngayon pa lang ay nasasaktan na ako. Ma-disappoint na lahat ng tao sa akin, huwag lang si Lola na tanging may malasakit sa akin. Apo, bakit mo ginawa ito? Umiling na lang ako habang patuloy ang pagluha. Lisa, layos mo muna ang apo mo, mag-usap tayo mamaya. Ace, mag-ayos ka na rin at sumunod sa akin. We'll talk about the wedding. Maautoridad na utos ni Don Ramon. Ilang saglit lang ay lumabas ang mag-asawa at naiwan si Sir Ace na masama ang tingin sa akin. Get out of my room. Nanlilisik ang mata ng lalaking nakatingin sa akin. Pagkasabi noon ay bigla itong tumalikod sa akin at nagpunta doon sa may closet niya. May kinuhang puting tela. Tapos ay nagpunta sa bathroom. Pabalya nitong isinara ang pinto at nahalos magpabingi sa akin. Wala kaming imik ni Lola at pinagmasdan lang si Sir Ace hanggang tuluyang mawala sa paningin namin. Apo, bilasan mo. Magbihis ka na. Biglang tumayo si Lola. Nakita kong pinulot niya isa-isa ang damit kong nagkalat pala sa may sahig. Iyon pa, yung suot ko kagabi. Sobrang nakakahiya na pati underwear ko ay nagkalat. Mabilis ang kilos ko na nagbihis habang nandoon ako sa loob ng kumot. Walang kibo si Lola na pinatapos lang akong magbihis. Malamang mamaya ay takot na tanong nito sa akin.
Tumigil na ako sa pag-iyak pero, yung dibdib ko ay ang lakas ng kaba pa rin. Pati tulog ko ay nanginginig dahil sa pangyayaring ito. Matapos magbihis ay umalis na ako sa kama. Isang titig ang ginawa ko doon sa bedsheet, nakita pa rin ang mantsa ng dugo. Hindi pa rin ako naniniwalang naibigay ko ang pinakaiingatang danggal sa amo. Malabo sa utak ko ang nangyari. Napailing na lang ako at ikalma ko muna ang sarili bago mag-isip at alalahanin ang buong pangyayari. Inaya ko na si Lola na lumabas ng kwarto. Papaalis na kami ni Lola sa kwarto nang biglang bumukas ang pinto sa bathroom. Natigilan si Sir Ace at tumingin sa akin. Malayo ang distansya namin pero parang tumatagos sa akin ang tingin niya. Sir Ace, mahinang sambit ko at sinigurado kung ako lang ang nakarinig. Naninangkit ang mata nitong tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Nakaramdam ako ng pagkailang lalo na at suot ko pa rin ang sexy na outfit kagabi. Bigla akong nahiya sa isipin na magkatabi kaming natulog ni Sir Ace ng hubot-hubad ng nagdaang gabi. If you think na papayag akong magpakasal sa isang gold digger na gaya mo ay nagkakamali ka. Mariing sabi ni Sir Ace dahilan para tumulo muli ang luha ko lalo na at nasasaktan akong naririnig ni Lola ang panghahamak sa akin. Dahil alam kong kapag nasasaktan ako ay doble ang sakit noon sa aking lola. Stop pretending at huwag mo akong daanan sa luha. Pagbabayaran mo ang ginawa mong pamimikot sa akin. Panipi. Sir Ace, huwag niyo naman pong pagsalitaan ng masama ang apo ko. Mabait na bata po si Venus Lola, Terrell na. Ako. Ayokong nakikita siyang nagmamakaawa sa kahit kanino. Mas nasasaktan ako, pero hindi naman nagpatinag si Lola. Malandi ang apo mo, Nanay Lisa. Paano niya ipapaliwanag na nakarating siya sa kwarto ko kagabing lasing ako? Puno ng galit ang tingin ni Sir Ace kay Lola tapos binaling niya ang tingin sa akin. Sinamantala niyang lasing ako para mapikot. Why? Dahil nalaman mong may girlfriend na ang nilalandi mong si Grayson. Naghahanap ka ng mapiperahan. Nakuyam ko ang palad sa narinig kay Sir Ace. Ayaw pa rin na tumigil ang luha ko at naramdaman kong hinihimas ni Lola ang likod. Get out of my room. Now. Mataas ang tono ni Sir Ace noon at naramdaman ko na lang na hinayla na ako ni Lola papaalis ng kwarto. Hindi na nagawang isara pa ni Lola ang pinto at habang naglalakad kami ay narinig pa namin ang pabalyang pagsara ng pinto kahit ilang hakbang na ang nagawa namin ni Lola. Halatang pinagdabugan pa kami ni Sir. Umalis kaming luhaan ni Lola sa kwarto ni Sir Ace. Sobrang nasaktan ako sa sinabi sa akin ni Sir Ace na gold digger raw ako. At narinig iyon ni Lola. Kaya pati si Lola ay umiiyak pa rin. Hindi naman siya makapalag sa masungit kong amo dahil baka mapalayas siya. Naiintindihan ko siya dahil kailangan niya ang trabahong ito. Hanggang sa makarating kami sa kwarto ko. Agad akong pinaupo ni Lola Lisa sa kama. Doon ay mas humagulgol ako. Lola, maniwala ka. Hindi ko po talaga alam kung anong nangyari. Tahan na, apo. Bakit ka ba kasi napunta dong bata ka? Makahalong sermon at pag-aalala ang nasa boses ni Lola. Hindi ko po alam Lola, hindi ko masyadong matandaan. Hindi po totoong pinipikot ko siya. Ayoko pong magpakasal pero Venus, kailangan kanyang panagutan. Ginalaw ka niya. Hinawakan pa ako ni Lola sa pisngi at pinunasan ng kamay ang mga luha ko. No, Lola sigurado po akong walang nangyari. Lasing lang po ako kagabi. Mariin pa akong umiling at hinawakan sa kamay ang matanda. Lasing. Aba, Venus bakit ka naman naglasing ang bata-bata mo pal? Bigla naman na nagtaas na ng boses si Lola, uminom lang po ako ng kaunting wine. Hindi ko nga maintindihan ang sarili kung lasing ba talaga ako. Alam ko naman na hindi naman nakakalasing ang wine. Pero alam kong hilong-hilo ako kagabi. Pero baka dahil na rin sa sobrang pagod kaya ako nahilo. Hindi kaya, pero bakit parang may bumuhat sa akin? Sino yun? Hindi kaya si Sir Ace, yun. Baka pinagsamantalahan niya ako. Baka pinalabas niya lang na ako ang namimikot. Pero impossible galit siya sa akin. Bakit niya naman gagawin, yun? Lagi na nga lang nakasenggal sa akin ang matandang, yun. Oh, baka naman guni-guni ko lang yung may bumuhat sa akin dahil sa pagkahilo ko kagabi. Ayoko nang sabihin kay Lola ang tungkol sa kagabi dahil hindi naman ako sigurado. Baka lalo pang magkagulo at pagbintangan nito si Sir Ace at tuluyang kaming mapalayas dito sa mansion. Nakapahawak tuloy ako sa ulo ko na parang sumasakit.
Mas ramdam ko ang pagod ngayon. I'm sorry, La. Pero kaunti lang naman layong ininom ko, baka nanibago lang ang katawan ko, kasi first time ko po. Pero po please, ayoko po magpakasal. Gusto ko pa pong mag-aral apo, tama na. Magpahinga ka muna. Hayaan mo at kakausapin ko sina Don Ramon. Pero isa lang ang masasabi ko, apo ko. Ayokong pilitin ka sa ayaw mong mangyari. Ayoko na maagrabyado ka. Hindi porke mahirap tayo ay wala na tayong boses. Kung ayaw mong magpakasal ay hindi ka pwedeng pilitin. Pero isipin mo, apo. Kapag nabuntis ka niya ay hindi naman ako papayag na hindi siya managot. Natakot man ako sa sinabi ni Lola ay hindi na ako kumibo pa. Obviously ay naniniwala itong may nangyari sa amin ni Sir Ace. Iniwan niya akong luhaan pa rin sa kwarto. Tiningnan ko ang oras at wala pang 6:00 ng umaga. Kung ganoon ay halos ilang oras lang din ang tulog ko. Kasi natapos ang party ng mag-12 at tapos ay nagpunta pa kami sa kusina nila Ate Gladys at Ate Trish. Sa tingin ko ay hindi na rin ako makakatulog nito kaya nagpunta ako ng bathroom para maligo ng maligamgam na tubig para baka sakaling mawala rin ang biglaan pagsakit ng ulo ko dahil sa problemang kinakaharap. Pagkapasok ko sa banyo ay agad kong sinipat ang itsura ko. Diyos ko, ang gulo ng buhok ko. Hindi na rin ako ganoong ka-fresh dahil nakatulog akong naka-makeup. Agad kong hinubad ang lahat ng saplot sa katawan ko. Nag-examine ako ng kakaiba sa harap pa rin ng salamin. Wala naman na bakas ng pasa o anuman sa akin. Pati pempem ko ay hindi masakit. Naguguluhan ako. Hindi naman ako pinanganak kahapon para hindi malaman na masakit kapag first time. Virgin pa ako kaya kung may nangyari man sa amin and Sir Ace ay dapat na hindi na ako makalakad sa sakit. Oh, baka naman 2 inches lang ang sandata ni Sir Ace kaya hindi ko naramdaman. Bigla naman akong napailing sa naisip. Imposible, kasi nung nasa iPad ko yun kanina ay halos bumukol na sa boxer short niya kanina. Bigla ko tuloy nakita ang pamumula ng pisngi ko mula sa salamin. Bigla ko na naman naalala na natulog kaming magkatabi kanina. Talaga, sigaw ng utak ko. Ano kaya ang nangyari? Niyakap kaya ako ni Sir? Ano kaya ang pakiramdam nang nakulong ako sa sexy nitong katawan? Bigla kong sinaway ang cereal sa kung ano-anong pumasok sa isip ko. Kanina lang ay todo iyak ako tapos ito ako ngayon. Pero kahit anong gawin nila, kung sino man ang may gawa nito sa akin ay hindi ako papayag na makasal. Oo, inaamin ko na may iba akong nararamdaman kay Sir Ace kahit saksakan nito ng sanggit. Pero hindi sapat iyon para matali sa kasal. Binilisan ko na ang kilos ko at naligo agad. Pagkatapos ay nagbihis ako ng simpleng pambahay lang. Day off ko naman talaga ngayon at gusto ko na lang magkulong sa kwarto ng maghapon. Sana lang ay hindi matuloy ang sinasabi ni Don Ramon na kakausapin ako. Hindi pa ako handa. Nagmumuk na lang ako sa kama at hindi na nawala sa isip ko ang gwapong mukha ni Sir Ace. Hindi na rin ako makatulog kahit gustuhin ko. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng katok kasabay ng tawag ni Lola. Hiha, kumain ka muna tapos ay pinapatawag tayo ni Don Ramon. Kakausapin kanya tungkol sa nangyari. Wala pa akong sinasabihan sa mga magulang mo tungkol sa nangyari. Ikaw na ang bahala sa kanila ha. Bakas pa rin ang lungkot sa mata ni Lola. Halatang galing din sa pag-iyak. Tungkol naman sa mga magulang ko. Magkakaroon kaya sila ng pakialam kung sakaling ikakasal ako sa batang edad? Baka nga mas matuwa pa sila na wala na silang iintindihin na panganay dahil lalagay na ako sa tahimik. Sinunod ko si Lola. Nagpunta ako sa kusina at kumain. Doon ay bigla akong kinausap nila Ate Trish at Ate Gladys. Nabalitaan nila ang nangyari. Naroon din si Nanay Aim at lahat sila ay nag-alala sa akin. Kasalanan nyo, yang dalawa. Kung hindi nyo nilasing si Venus hindi, yun mangyayari. Sermon ni Nanay Aim sa dalawa. Pero nay parang imposible naman na malasing siya doon. Hindi nga niya naubos man lang yung pinainom niya sa amin. Nakangusong sabi ni Ate Gladys. Kanina pa kasi siya binubungangaan ni Nanay Aim at pati na rin si Lola Lisa ay pinagsasabihan sila. Oo kayong dalawa ang lasing na lasing rin sa ininom nyo. Hindi na kayo nakarating sa mga kwarto nyo at dito na sa kusina nakatulog. Halos hindi ako makakain dahil sa ketikot takot na tanong ng mga kasamahan ko. Halos mangliyak-ngiyak nga uli ako nang maalala ang mga eksena kanina. Lalo na ang mga pinagsasabi sa akin ni Sir Ace.
Ang dami rin palang nangyari. Ginawa ng pulutan dito sa mesa ng mga kasamahan ko ang nangyari sa akin. Si Doña Tasha pala ang isa sa nakahuli sa amin kaninang umaga. Yun ang sabi ni Nanay Aim. Bukas daw kasi ang kwarto ni Sir Ace at hindi nakalapat ang pinto kaya akmang sinilip niya at baka may ibang nakapasok ay nagulat siya na magkayap kami sa ilalim ng kumot. Dapat nga raw ay unang sasabihin ni Nanay Aim ang nakita kay Lola Lisa pero nahuli na raw siya ni Doña Tasha na sobrang gulat na gulat din sa nakita. Sobrang namula ako sa kwento ni Nanay Aim na magkayakap pa raw kami ni Sir Ace. So dagdikit pala talaga ang mga katawan namin. Bakit naman hindi ko man lang naramdaman? Sobrang himbing naman ng tulog ko. Pinilit kong samubo ng kahit konti dahil nanghihina na ang katawan ko at kailangan ko ng lakas para harapin ang mga amo ko. Hanggang sa maubos ko ang pagkain na hinanda sa akin mismo ni Lola. Magpunta na kayo sa opisina ni Don Ramon, Hiha at Lisa. Hinihintay na nila kayo dun, sambit sa akin ni Nanay Aim. Nagpaalam muna ako na babalik ako sa kwarto ko para mag-ayos. Nakashort lang kasi ako na lagpas kalahati ng binti ko. Mahaba na yun pero syempre ay lantad ang makinis kong legs kaya baka isipin na naman ng Sir Ace na yun na nang lalandi ako. Bumalik ako sa kwarto ko at muling nag-ayos. Yung normal na ayos ko tuwing nagsisilbi sa mga amo ko. Pinusod ko ang buhok ko. Nagsuot ng dress na maluwag na lagpas tuhod. Ilang sandal lang at okay na sa paningin ko ang itsura ay lumabas na ako ng kwarto. Naabutan ko pa si Lola nakakatok sana sa pinto ng kwarto ko. Usapin ko na po sina Don Ramon kahit hindi niyo muna ako samahan. Kaya ko na po ang sarili ko. Lakas loob na sabi ko. Gusto ko sanang kasama si Lola. Kaso baka naroon na naman si Sir Ace at ipahiya na naman ako. Baka mapaiyak na naman ako at masaktan na naman si Lola. Baka kung ano pa ang mangyari kay Lola kapag nakita niya akong nasasaktan at maiyak na naman. Kaya ako na lang mag-isa ang pupunta. Hindi na naman kumontra si Lola sa desisyon ko. Baon ng lakas ng loob ay naglakad ako papunta ng opisina ni Don Ramon. Pero bago nangyari yun ay natigilan ako sa paglalakad nang bigla kong nakita si Sir Ace na lumabas ng pinto ng opisina. Mukhang kinausap na siya ng daddy niya na hindi ako kaharap. Natigilan din si Sir Ace nang makita ako. Ilang sandali ay matalim na tingin na binibigay nito sa akin. Ang layo pa ng distansya niya sa akin pero feeling ko ay nasa tapat ko na siya dahil parang naninigas na ako sa kinatatayuan, pakiramdam na normal sa sistema ko kapag malapit siya sa paligid ko. Ilang segundo yata na magkalapat ang tingin namin ni Sir Ace. Pinilit kong makipag-eye contact. Kasabay noon ay ang matinding tibok ng puso ko at panginginig ng mga tuhod ko. Ilang sandali ay naglakad na si Sir Ace palapit sa akin. Doon ako nagbaba ng tingin. Nakagat ko ang ibabang labi at nakinig lang sa yabag ng paa ni Sir hanggang sa nakita ko na ang paa nito sa may harapan ko habang nakayuko. Congratulations! You win! Mariing sabi ni Sir Ace. Nagangat ako ng tingin. Ngayong halos isang hakbang na lang ang distance namin ni Sir Ace ay naging triple ang kaba sa dibdib ko. Ngayon pa lang ay hinanda ko na ang mga maririnig na masasakit na salita sa kanya. Sir, halos paos na ang tinig kong tanong sa lalaki. Nilbot muna ni Sir Ace ang tingin sa mukha ko. Na-conscious ako sa bare face ko pero hindi ako nagpatinag. Hanggang sa muli nito akong titigan sa mata. My father threatened me. Tatanggalin niya raw ako sa pagiging CEO kapag hindi kita pinanagutan. I don't want to happen. You need to marry me. Kumunot ang noo ko sa narinig. Sir Ace, ayoko pong magpakasal, lakas loob na sabi ko dahil biglang nag-sink in na sa utak ko ang ibig nitong sabihin. Medyo nararamdaman ko na naman ang pamamasa ng mata ko. Ayokong mapalyak kaya pinipigil ko at nakailang kurap muna ako. Hypocrite. Pagalit na sabi ni Sir Ace at napayuko ako. Ayaw mong magpakasal pero kinikot mo ko. Try to say no to my mom and dad at kayong dalawa ng lola mo ang mananagot kapag tinanggal ako sa posisyon. Palalayasin ko kayo at sisirain ang mga buhay niyo. You will marry me, whether you like it or not. Panipi. Apo, gising ka na ba? Nolinangan ko ang mahihinang katok ni Lola sa pinto. Nakapikit pa ang mata ko pero nagising na ang diwa ko. Ayaw ko pang damilat dahil pakiramdam ko ay kakatulog ko pa lang.
Dined mo ko ang katok ni Lola dahil feeling ko ay kapag bumangon ako, mag-collapse lang ako sa tindi ng puyat ko. Alam ko naman na pwede na akong gumising ngayong araw kung kailan ko gusto. Kagaya ng sinabi sa akin ni Doña Natasha. Apo, may kailangan ka pang puntahan. Kailangan mo nang gumising. Muling tawag ni Lola. Ayoko pa talagang bumangon. Pero naaawa naman ako kay Lola Lisa na baka kanina pa ako tinatawag. Baka mapangal na ang bibig nito. Kung saan ako pupunta ay hindi ko naman alam. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko. Umagang-umaga ay na-disappoint ako dahil bumungad sa akin eleganteng bintana. Hindi ito ang kwarto na madalas kong namumulatan kapag gising ko. Wala na kasi ako sa kwarto ko na pangkasambahay. Dito na ako natulog sa isa sa mga guest room ng mga Ibanez. Ito rin ang dahilan kung bakit ako namahay at hindi makatulog kagabi. 3 araw na ang lumipas matapos mangyari ang hindi inaasahan sa pagitan namin ng masungit kong amo ay nirequest sa akin ng mga magiging bayanan ko na dapat raw ay sa kwarto na ako ni Sir Ace matulog, tutal ay sa within 2 weeks ay ikakasal na kami. Pero todo tanggi ako dahil nahihiya ako at ayokong makasama si Sir sa iisang kwarto pa. Pero kahapon ay pumayag na rin ako sa wakas dahil baka menas na sila sa akin dahil hindi nila ako mapilit, pero ang sabi ko ay sa guest room na lang muna. Ayoko naman na magpa-importante pa, mabuti at hindi naman nila ako tinanggihan. Kaya ayon first time ko makatulog sa ganitong kagara na room sa buong buhay ko. Guest room pa lang nila ay parang natulog na ako sa kwartong pang prinsesa. Pero kahit gaano kaganda itong tinulugan ko ay hindi pa rin ako masaya. Kasi malapit na akong matali sa kasal na napilitan lang ako. Oo, pumayag akong ikasal sa isang Ace Brian Ibanez. Napilitan ako dahil sa pananakot nitong kapag tinanggihan ko ang mga magulang niya na magpakasal ay pati ang lola ko ay madadami. Sa takot ko ay pumayag ako sa mga magulang ni Sir Ace na magpakasal. Civil wedding daw muna. Sobrang saya ang nakita ko lalo na sa mukha ni Don Ramon. Parang sobrang excited na ito at alam kong apo ang habol nito. Hindi naman ako na-inform na mangyayari ito ngayon araw. For formality lang daw at para makilala nila Don Ramon at Doña Natasha ang mga magulang ko. At syempre, para makilala nila nanay ang pakakasalan ko. Kaso bigla akong nahiya. Hindi ko naman sinabi kay nanay na 36 na year old na ang mapapangasawa ko. Kung tutuusin ay ilang taon lang ang tanda ni nanay kay Sir Ace. 40 years old si nanay dahil maaga itong nabuntis, so 4 years lang ang gap nila. Tapos magiging biyena ni Sir Ace si nanay. Mas lalo siguro akong pagsasalitaan ni nanay ng hindi maganda kapag nalaman niya na parang tiyuhin ko na ang pakakasalan ko. Sinunod ko na lang ang sinabi ni Lola. Nag-ayos na ako ng sarili, naligo at nagbihis paalis ng mansyon. Suot ang mga pinaglumaan kong jumper skirt na pinares ko sa rubber shoes ay mukha akong bagets ulit. Hindi kagaya na kapag narito lang ako sa mansyon ay pakiramdam ko na kasingtan ko na si Sir Ace kasi sa pananamit ay pangmanang talaga dahil ang daming bawal sa dress code. Kinakabahan akong lumabas ng kwarto dahil baka makasalubong ko si Sir Ace. Though alam kong nasa trabaho ito ngayon, pero malay mo lang na baka hindi pumasok sa opisina. Mula ng araw na kinausap niya ako na wag tumanggi sa gusto ng mga magulang niya ay hindi ko na siya nakita. Hindi kasi ako pinagalaw sa mansyon. Trinato na nila akong amo kaya hindi na ako pinagtrabaho. Halos nandoon lang naman ako sa kwarto ko. Tuwing breakfast at dinner ay nagpapahuli ako kaya hindi ko na nakita si Sir Ace. At ayoko siyang makita dahil ang sakit niyang magsalita. Feeling ko nga ay nabawasan na rin ang pagkahumaling ko sa kanya dahil nga pasmado ang bibig niya. Mabuti na lang talaga at hindi na masyadong pinilit ng mag-asawa na sumabay ako sa pagkain nila. Pero simula bukas ay makakasama ko na sa breakfast ang mga Ibanez. Kinakabahan ako. Good luck na lang sa akin kung kayanin kong lumunok kapag katabi ko na siya sa hapagkainan. Iha, mabuti naman at lumabas ka na. Papunta ka na ba sa parents mo? Ang seryosong mukha ni Doña Tasha ang gamulat sa akin ng pababa ng hagdan. Nakita kong pinasadahan niya pa ako ng tingin. Pagkatapos ay ngumiti na siya sa akin ng tipid. Good morning po, Doña Tasha. Opo, sinabihan po ako ni Lola na mamamanhikan raw po kayo. Hiha. Ipahahatid na lang kita kay Anton dahil walang available na driver. Ipapadaan muna kita sa butik ng anak ng kumare ko.
Siya ang mamimili ng isusuot mo mamaya. And please, you can call me and Ramon mom and dad now, para masanay ka na. Seryoso lang ang pagkakasabi nito. Opo, Doña Este mom. Sobrang nailang ako kasi parang lola ko na si Doña Tasha, though hindi mo mahahalata ang edad nito na matanda na. Parang nasa mid-40s lang ang edad niya. Makinis ang balat at hindi mo kulubot. Hindi na ako nakapalag sa bilin sa akin ni Doña Tasha sa akin. Nagpunta nga ako sa kusina at kumain. Pagdating doon ay syempre hindi lang ako sa pagkain nabusog, pati na rin sa kwento ng dalawa kong ate. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makapaniwala na akong dati nilang kasama na nagsisilbi dito sa mansyon ay magiging seniorita na nila. Pero sabi ko naman sa kanila na wala namang dapat magbago. Ako pa rin naman, yung Venus na kasamahan nila. Matapos kumain ay nagpunta na ako sa parking ng sasakyan at naghihintay na raw doon si Kuya Anton. Hi, Ma'am Venus. Nakangiting bati niya sa akin habang papalapit ako ng kotse. Huminto siya at nagpupunas ng side view mirror. Ngumisi naman ako kay Kuya Anton. Huwag mo na akong tawagin na ma'am, ako lang ito, kuya. Sus, magiging amo na kita kaya kailangan kang igalang. Hi, nako, Kuya Anton. Parang di ako sanay eh. Siya nga pala parang ilang araw kang nawala. Kadalasan kasi ay kapag dinner time ay makikita ko pa si Kuya Anton sa kusina, o tuwing umaga na minsan ay magkakape ito. Umuwi kasi ako sa amin dahil may emergency sa bahay. Sagot nito, tumanggo naman ako. Aalis na ba tayo, madam? Ang sabi kasi ni Ma'am Tasha ay idaan muna kita sa butik. Sambit ni Kuya Anton, wala naman sa akin ang atensyon dahil nagpunta na ito sa may pintuan ng backseat at binuksan iyon. Napapailing na lang ako kay Kuya Anton habang nakangiti dahil sa sobrang galang nito. Lumakad naman ako papalapit sa may pinto para pumasok sa loob ng sasakyan nang bigla akong mapahinto ng mapalapit kay Kuya Anton. Bakit, may problema ba? Tanong nito, ha, wala, yung pabango mo kasi parang naamoy ko na. Sambit ko na inalala kung saan. Ako kasi, yung tipo ng tao na maamoy ko pa lang ang pabango mo ay kahit nakatalikod ako ay makikilala ko na. Baka maraming kaparehas lang ang amoy ko, Ma'am Venus. Pumasok ka na at nang makaalis na tayo. Sumunod na naman ako kay Kuya Anton. Pumasok na ako sa loob ng kotse at agad rin naman kami na umalis. Dinala niya ako sa isang along highway na butik na more than 30 minutes drive mula sa mansion. Good afternoon, Miss Venus. Grabe ang ganda naman ng magiging future Mrs. Ace Brian Ibanez. Agad akong namula nang marinig ang binanggit ng babae. Biglang parang tumalon ang puso ko nang ni-remind niya ako sa buong pangalan ni Sir Ace. Good afternoon po, Panipi. Sino nga ba ang mag-aakalang makakapag-asawa pa ang anak ni Ninang? At sobrang bata mo pa, ha? Pero sobrang mo. As in. Kahit naman ako naman ay lalaki at kasing aylap ng isang Ace Ibanez ay siguradong liligawan din kita. Sobrang na-overwhelmed na ako sa mga papuri ng babae sa akin. Gamit ang tape measure ay sinukatan muna ako ng babae para daw mabigyan niya ako ng saktong size ng outfit. Grabe tiba-tiba sa'yo si Kuya Ace. Ang sexy mo. Ang ganda ng curve ng katawan mo. Puno ng paghanga naman na sabi ng babae habang kinukuha ang sukat ng katawan ko. Ako naman ay hindi ko malaman ang I react. Ang alam ko lang ay sobrang namumula ang mukha ko sa pinagsasabi ng babae sa akin. Dinala niya ako sa isang upuan matapos magsukat. Dito ka muna, Miss Venus. Ako daw ang bahala sa outfit mo kaya bawal kang tumanggi sa ibibigay ko. Naghintay ako ng ilang minuto bago muling bumalik ang babae na may dalang paper bag. Inabot niya sa akin iyon at hindi naman na akong nag-abalang tingnan pa iyon. Umalis na rin agad kami ni Kuya Anton at pinag-drive niya na ako pauwi ng bahay namin, Nay. Hindi ko alam kung paano babatiin ang ina ko na seryosong nakatingin sa akin nang pinagbuksan ako ng pinto. Halatang may galit siya sa akin or tampo. Pero niluwagan niya naman ang pinto at pinapasok ako. Nil-eyebot ko ang tingin sa loob ng maliit naming bahay. Halos wala namang pinagbago liyon simula ng huli kong iwan. Nay, I'm sorry po. Mahinang sambit ko dahil nakatalikod lang sa akin si nanay. Wala man lang sinasabi sa akin. Maya-maya ay hinarap niya na ako. Kita ang disappointment sa mukha niya pero ilang saglit lang din ay nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga.
Wala na tayong magagawa, Venus. Ayoko naman na hindi ka pa nag-utan ng amo mo. Nandyan na, yan, Mahinahon na ang boses ni nanay. Nagulat ako nang biglaang lumapit sa akin si nanay at niyakap ako. I'm sorry, anak. Kasalanan ko. Kung nabigyan lang sana kita ng magandang buhay. Kung kaya kitang pag-aralin, hindi ka mapupunta sa mansyon na yun at magtatrabaho. Patawarin mo ako kung napabayan kita. Ang dami kong pagkukulang sa'yo. Ang bata mo pa para mag-asawa, pero tatanggapin ko. Basta ay pangako mo na kapag sinaktan ka ng lalaking iyon, bumalik ka sa akin. Ayokong may mananakit sa'yo. Kung panaginip lang ito ay ayoko nang magising. Hindi ko alam kung niloloko lang ako ng pandinig ko pero nang marinig ko kay nanay, yun ay biglang tumulo ang luha ko. Lahat ng hinanakit ko sa kanya ay biglang nawala sa simpleng yakap niya. Ang sarap talaga ng yakap ng ina. Napahagulgol ako at gumanti ako ng yakap na mas mahigpit sa yakap ni nanay. Parang gusto ko nang tuloy sabihin sa kanya ang pinagdadaanan ko ang mga pananakot no Sir Ace pero pinigil ko ang sarili ko. Kinausap muna ako ni nanay at tinanong tungkol sa kasal. Tungkol sa mapapangasawa ko. Konting impormasyon lang naman ang binigay ko muna dahil sinabi ko sa kanya na mamaya naman ay makikilala niya ang magiging bago kong pamilya. Lumipas ang ilang oras at nagulat ako nang biglang dumating ang tatay ko. Alam na rin pala nito ang tungkol sa magiging kasal ko. Nang mga oras na yun ay kakaibang saya ang naramdaman ko. First time na matapos nilang maghiwalay 8 years ago ay nakumpleto ang pamilya ko. Si tatay, si nanay at ako. Simula kasi nang maghiwalay sila hindi na talaga sila nagkita. Nagkakausap lang sila sa tawag, pag nagkakamustahan tungkol sa akin. Wala rin naman dito ang bagong asawa ni nanay, kasama nito ang stepsister ko at binigyan talaga kami ng time para sa pamamanhikan na ito. Kung may magandang pangyayari ang dulot ng pagpapakasal ko ay ito sigurong araw na ito na nakumpleto ang pamilya ko. Ito kasi ang pangarap kong hindi na matutupad kahit kailan. Ang buong pamilya. Sa graduation ko sana ay ito lang ang gusto ko, na makasama paro ang parents ko, pero ngayon ay natuad na. Nang malapit na ang oras ng pagpunta na ang pamilya ni Sir Ace para mamanhikan dito ay nagsimula na akong maligo muli at mag-ayos. Laking gulat ko naman nang magbibihis na ako at ang damit na isusuot ko ay isang off-shoulder na long sleeve fitted blouse at mini skirt. Kita ang hubog ng katawan ko doon. Yung skirt ay lagpas naman ng kahalati ng hita ko pero malalantad pa rin ang legs ko. Pero no choice at ito ang damit na kailangan kong suotin. Wala naman na akong damit dito sa bahay na naiwan. Venus, lumabas ka na dyan. Nandito na ang mapapangasawa mo. Halos parang lalabas na sa ribcage ko ang puso ko nang marinig iyon mula kay nanay. Nasa loob pa ako ng kwarto at hindi pa tapos na sipatin ang sarili ko. Nanginginig tuloy akong nagmadali. Naglagay ng face powder at nagpahid ng lip gloss. Nilugay ko lang ang buhok. Nagmukha akong kaakit-akit ngayon sa paningin ko. Ewan ko ba kung bakit ako biglang nagkaganito. Kinakabahan akong lumabas ng kwarto. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nasabik na makita si Sir Ace. Samantalang ang isip ko ay laging kinokontra na hindi na dapat ako mahumaling sa lalaki dahil masama ang ugali nito. Nang makalabas ako ay agad nagtinginan sa akin ang mga taong naroon. Nakaupo sila sa sala namin. Maliit lang ang bahay namin at kita agad ang sala kapag labas ko ng pinto ng kwarto ko. Naroon na ang mag-asawang si Don Ramon at Doña Natasha. Nandoon din si Lola. Napansin ko pa ang mga pagkain na nakabalot sa cellophane na naroon sa table namin. Mukhang ang dami ng pagsasaluhan naming pagkain mamaya. Agad hinanap ng mata ko ang balto ni Sir Ace at nakita ko siyang nakaupo sa sofa namin. Patalikod sa akin kaya hindi niya pa ako nakikita. Humakbang ako papalapit sa sala. Bawat hakbang ko ay parang mas tumitindi ang kalabog ng dibdib ko. Hindi pa rin lumilingon si Sir Ace kaya mas kinabahan ako. Huminto ako ilang hakbang mismo sa likuran ng sofa kung nasaan nakaupo si Sir Ace. Ano na kaya ang itsura nito ngayon? Nagmukha kayang bitter dahil hindi pabor sa kasalan na magaganap. Good evening po. Halos pumiyok na ang boses ko. Good evening, Venus. Napakaganda talaga ng magiging anak ko. Nakangiting sabi ni Don Ramon na abot hanggang tainga ang ngiti. Napigil ko ang hininga nang biglang tumayo si Sir Ace at lumingon sa akin.
Parang biglang tumigil ang pag-inog ng mundo ko nang magtama ang mga mata namin. Seryoso ang mukha ni Sir Ace na biglang parang nagulat nang makita ako. Ilang hakbang lang ang pagitan namin kaya malinaw na malinaw ang hilatsa ng mukha nito sa view ko. Grabe, ilang araw ko lang siyang hindi nakita ay parang tripleng kagwapuhan ang tingin ko sa kanya. Nagpapogi ba siya para sa akin? Sobrang pogi na niya sa paningin ko ay parang mas naging pogi pa siya ngayon. Parang mas naging bagets at bumagay ang outfit namin pareho sa suot nitong branded na polo at pantalon. Napansin ko ang pag-awang ng labi ni Sir Ace at bumaba ang tingin nito sa katawan ko. Mula dibdib pababa ng puson ko at hanggang legs. Sa bawat hagod ng mata nito sa katawan ko ay nagdulot ng init sa akin. Naramdaman ko ang pag-iinit ng mga pisngi ko. Feeling ko ay nagbablush ako ng bongga. Na-conscious rin ako kahit satisfied naman ako sa itsura nang lumabas ako ng kwarto. Hanggang sa bumalik ang tingin ni Sir Ace sa mata ko at ngayon ay nakikita kong malagkit ang tingin nito sa akin. Ang mukha ko naman ang tinitigan nito. Parang ice cream ako napapatunaw sa simpleng titig no Sir Ace sa akin. Yung tingin niya ay ang lakas makalaglag panty. Parang nilalamon ang buong sistema ko. Napakislat na lang ako nang makaranig ng mahihinang ubo. Na-realize ko na marami palang tao sa paligid. Dahilan para lalo akong mag-blush dahil hindi ko sure kung ilang segundo kami nagtitigan ni Sir Ace. Tama na muna ang mga malagkit na titig na yan. Pati kami ay parang lalanggaman. Panunukso ni Don Ramon na nagpababa ng tingin ko dahil sa pagkapahiya. Napansin ko tuloy na nagpigil na pala ako ng paghinga kaya naghabol pa ako ng oxygen sa katawan. For you. Bigla naman akong napalingon muli nang marinig ang boses ni Sir Ace na nasa gilid ko na at lumapit na pala sa akin. Pero mas natigilan ako nang inaabot nito sa akin ang isang bouquet ng red roses. Muling nagtama ang mata namin. Pakiramdam ko ay naging kaparehas muli ng pisngi ko ang roses na bigay sa akin. Parang may paro-paro ngayon sa bituka ko at yung tuhod ko ay mas tumindi ang panginginig. Pinilit kong maging formal kahit parang bibigay na ang tuhod ko. Sinaway ko ang sarili sa matinding kilig na nararamdaman dahil alam ko naman na palabas lang namin ito ni Sir. Salamat po, Sir Ace. Sambit ko sabay abot sa flowers. Nag-iba naman ang timpla ng mukha ni Sir Ace at iniwas ang tingin sa akin. Anyway, siguro ay ihain muna natin itong pagkain para magsimula na tayong magsalo-salo sa hapag, biglang sabi naman ni Doña Tasha. Excuse us, please. May sasabihin lang ako kay future wife ko. Biglang sabi ni Sir Ace sa lahat. Future wife. Bakit kilig to bones ang dulot sa akin noon? Bigla na lang akong hinawakan ni Sir Ace sa kamay dahilan para manlambot ako at magpatianod na lang. Dinala niya ako sa labas ng bahay namin. Pagkalabas ay binitawan niya ang kamay ko at hinarap ako. Napayakap tuloy ako sa hawak na bouquet. Are you really stupid, ha? Tandang pananong. Senggal nito sa akin. Lahat ng kilig na naramdaman ko ay biglang naglaho at napalitan ng pagtataka sa mood swing ni Sir Ace. Hindi man lang umabot ng 1 minute ang pagiging sweet nito. Sir Ace, bakit po? Mas lalong parang uusok ang ilong ng matanda sa inis sa akin. Di man it. Marlang mura niya. Sobrang pagtitimpi niya na yakas ang boses dahil baka may makarinig sa amin. Are you using your head? Why are you calling me sir? Pinamumuka mo ba sa kanilang lahat na matanda na ako? Magiging asawa na kita kaya hindi mo ako dapat sinisir at pinupo. Call me by my name. Understood, Venus. Dagdag na sabi ni Sir Ace na inilapit ang mukha sa akin dahilan para masamyo ko na ang saksakan ng bango nitong hininga.